Sa unang pagkakataon, isinagawa sa ating bansa ang ika-4 na 2+2 Ministerial Dialogue sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos. Ang nasabing dialogue ay dinaluhan ni US Secretary of State Antony Blinken at Secretary of Defense Lloyd Austin, habang sa Pilipinas naman ay sina Department of Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo at Department of National Defense Secretary Gibo Teodoro. Isa sa tinalakay ay ang pangako ng Amerika na pagbibigay ng $500 million at kung i-convert ito sa ating pera, ito ay halos 29 billion pesos. Ang nasabing pera ay para sa military financing ng Pilipinas, kung saan sinasabing gagamitin daw upang mas ma-modernize pa ang AFP at PCG. Hindi lang iyan, magbibigay din umano ang US ng dagdag pang $128 million na investment para sa EDCA sites. Ayon kay Secretary Gibo Teodoro, hindi lang umano ito makakatulong sa pagpapalakas ng military defense ng bansa, kundi makakatulong din ito sa mga humanitarian assistance and disaster response. They can be venues for joint cooperation and interoperability between the United States and the Philippines and multilaterally with like-minded nations. And likewise, they will serve also as venues for economic development, like Secretary Austin had said, with the USAID. So these are not monodimensional, but multidimensional investments. Ang pagtulong na ito ng US ay isang patunay ng matatag na suporta nila sa Pilipinas. Sinasabi din na ang financial support na ito ng Amerika sa Pilipinas ay maaaring gamitin sa pagbili ng mga F-16 multi-role fighter o mga bago at upgraded na F-16, maging ang bagong combat ship, kagaya na lamang ng Independent Class Littoral Combat Ship at mga bagong HIMARS weapon, kung saan tinuturuan din ng US ang mga Pilipinong sundalo kung paano ito gamitin. Dagdag pa ay sinasabi na 5 sunod na taon tayong bibigyan ng ganyang kalaking halaga ng Amerika bilang isang military aid sa ating bansa. Isa lamang itong patunay na bago bumaba sa pwesto si President Bongbong Marcos, siguradong kakaibang puwersa at lakas ang makakamit ng Pilipinas. Nakatakda ding magbigay ng $1 milyong ang Amerika para naman sa mga naapektuhan ng Bagyong Karina. Samantala, sa ibang mga balita, umuusok na naman sa galit ang bansang Israel. Ito ay gawa ng isa na namang pag-atake na isinagawa ng Hezbollah, kung saan tumama ito sa Golan Heights na nagresulta naman ng 12 mga inosenteng bata at mahigit 20 pa ang nasugatan sa nasabing pag-atake. Gawa nito, naglunsad din ng pag-atake ang Israel sa Lebanon bilang isang counter-attack sa ginawang ito ng Hezbollah. Ayon sa mga observer, maaaring ito ang magsimula ng panibagong digmaan sa pagitan ng Israel at Lebanon, kung sakaling hindi huhupa ang namumuong tensyon. Samantala, sinasabi naman ng Hezbollah na hindi daw sila ang responsable sa pag-atake na ito. Itinuturo din nila na ang Hamas daw ang totoong nasa likod ng pag-atake. Ngunit sa kabila nito, nanindigan ng Israel na Hezbollah daw ang nasa likod ng pag-atake. Ayon sa ilang spekulasyon, siguradong doble daw ang gagawing paghihiganti ng Israel sa kaganapang ito. Sa iba pang bahagi ng balita, isang kumpirmasyon naman ang binitawan ng Pilipinas kung saan sinasabing hindi daw talaga nito inabisuhan ang China sa isinagawang resupply mission. Itinanggi din na mayroong naganap na inspeksyon sa mga supply na ipinadala sa BRP Sierra Madre. Maganda na tanong mo kanina kung yung iba't ibang bersyon, di ba? Yes. Kasi merong sinasabi yung Chinese Foreign Ministry sa isa kanilang statement nung Sabado na di umano ay nagpaalam tayo para gawin itong resupply mission na ito at di umano nagkaroon ng inspection yung ating So pumunta sila sa boat and in-inspect, ganon? yun ang kinakalabasan nung kanilang statement kasi di umano ay binoard nila para mag-inspection tungkol sa laman nito. Gusto ko lang pong categorically pabulaanan yan. Ang tawag nga po ng DFH sa misrepresentation of facts. Wala pong nangyaring boarding, wala pong nangyaring inspeksyon, at wala pong nangyaring pagpapaalam. Hindi po magpapaalam ang
Pilipinas. Kahit kanino at kahit kailanman, pag tayo ay nagko-conduct ng mga operations sa West Philippine Sea, precisely because maliwanag na maliwanag yung 2016 arbitral ruling na ang Ayungin Shoal is a low tide elevation. It is within the exclusive economic zone of the Philippines and continental shelf, at ibig pong sabihin nito, hindi po ito pwedeng angkinin ng China. Hour Zero. Nagsimula ang digmaan sa isang alarma sa 2nd Space Warning Squadron sa Buckley Space Force Base sa Colorado. Libu-libong milya sa itaas ng mundo, binabantayan ng United States Space-Based Infrared System ang Earth gamit ang mga satellite sa geostationary orbit. Mula sa napakataas na lugar na ito, ang kanilang radar ay nagmo-monitor sa surface ng Earth para sa anumang infrared events. May mga karagdagang surveillance platforms sa mas mababang orbit na nakalink upang mag-track, mag-identify at mag-report ng anumang significant infrared event sa buong mundo. Originally, ang network na ito ay operated ng Air Force para i-detect ang mga nuclear tests ng Soviet Union at iba pang foreign nations. In-upgrade ito para magbigay ng early warning sa mga ICBM launches. Ang massive heat fumes mula sa malalaking intercontinental missiles ay madaling makita kahit libu-libong milya ang layo sa ibabaw ng Earth at kahit sa makapal na ulap. Ngayon, ang system ay sobrang sensitive na, kaya nitong itrack ang anti-ship missiles na pinapalipad ng Houthi rebels sa Yemen. Noong January 7, 2020, napatunayan ang kahalagahan nito nang magbigay ito ng early warning sa US forces sa Iraq nang sila'y pinatamaan ng maraming missiles mula sa Iran bilang ganti sa pagpatay kay Qasem Soleimani. Walang kahit isang US service member ang namatay sa massive attack na iyon dahil sa advance warning. Nagsimula ang digmaan sa pagitan ng China at United States pero sa mas malaking scope. Matagal nang tumaas ang tensyon sa China habang sila'y nagiging mas assertive at determined na guluhin ang US-led liberal world order. Gusto ng China na muling likhain ang mundo ayon sa kanilang imahe at pinapakalat ang authoritarianism at pinipigilan ng demokrasya sa buong mundo. Katulad ng Soviet Union noong unang panahon, naniniwala ang China na ang survival ng kanilang ruling Chinese Communist Party ay nakasalalay sa pagpapalaganap ng kanilang goal sa buong mundo at ang paglaban sa impluwensya ng liberal democracies mula sa kanilang sariling mga boundaries. Ngunit hindi maaaring maging pangunahing global power ang China hanggang hindi nito nababali ang impluwensya ng Amerika sa Pacific. Kaya ang Amerika at China ay nalalagay sa isang hindi maiwasang labanan. Sa ngayon, ganap na nakokontrol ng First Island Chain ang China, isang chain ng mga isla mula Japan hanggang Taiwan at Pilipinas. Ang First Island Chain ay nakapagpigil sa isang komunistang bansa mula pa noong Cold War. Ang anumang fleet ng China na lalagpas sa chain na ito ay nasa panganib na maatake mula sa lahat ng panig at hindi maaaring masiguro ng China ang kanilang mahahalagang trade shipping activities nang hindi binabali ang containment. Ang pinakamadaling paraan upang baliin ang chain ay ang paglusob sa Taiwan na siyang priority goal na ng CCP. Dahil dito, parang hindi maiiwasan ang digmaan sa pagitan ng China at Amerika. Pero bago ito makapaglunsad ng matagumpay na cross-strait invasion, kailangang matalo ng China ang malakas na US Navy mula sa South Pacific. Para dito, nilikha ng China ang People's Liberation Army Rocket Force, isang buong branch ng military na dedicated sa long-range missile warfare. Sa arsenal na libu-libong ballistic at anti-ship missiles, ang People's Liberation Army Rocket Force ang pinakamalaking banta na hinarap ng US Navy sa buong kasaysayan nito. At sa bisperas ng digmaan, ito ang unang umatake. Sa buong kalagitnaan ng China, maraming missiles ang lumipad sa langit. Ang ilan ay pinalipad mula sa mga silos. Ang mga ito ay mas malalaki, long-range ballistic missiles na nag-target sa US bases na kasing layo ng Guam. Kayang abutin din ng Hawaii, ngunit ang desisyon na atakihin ito o hindi ay isang political na usapan. Hindi lang ito isang direktang pag-atake sa isang US state, pero mukhang ito ang magpapalakas ng pagkakaisa ng mga Amerikano dahil marami ang ituturing ito na Second Pearl Harbor.
Umaasa ang China na mapapatumba nito ang US sa digmaan sa isang malawakang preemptive strike na magdudulot ng sapat na pinsala sa military weapons ng US upang hindi na ito makipaglaban sa Pacific at pumaslang ng sapat na US service members. Upang madismaya ang mga Amerikano sa isang matagal at painful na digmaan sa Pacific, sa huli, napagpasyahan na kasama ang Hawaii sa pag-atake. Matagal nang pinapalakas ng China ang kanilang puwersa para sa isang cross-strait invasion. Nagpapadala ng malinaw na signal sa mundo ng kanilang intensyon. Dahil dito, nagkaroon ng sapat na oras ang US para ilipat ang kanilang mga puwersa sa pamamagitan ng pagpapadala ng maraming barko at eroplano sa Hawaii, malayo sa abot ng mga long-range Chinese missiles. Kung hindi aatakihin ang Hawaii, mag-iiwan ito ng malaking firepower sa US na intact at mas mahirap na targetin kapag muli itong bumangon. Mahirap din para sa China ang desisyon na atakihin ang US bases sa South Korea, Japan at Pilipinas. Ang pag-atake sa mga bases sa South Korea, Japan at Pilipinas ay magdudulot ng collateral damage at maaaring isama ang mga bansang ito sa digmaan. Sa kabilang banda naman, ang hindi pag-atake sa mga American bases ay mag-iiwan ng malaking combat power ng Amerika sa Pacific na magpapalakas ng kanilang kakayahang mag-respond mula sa kanilang mga airfields at ports. Ang China ay kasalukuyang nagdadala ng bigat ng malalakas na pre-war sanctions na dinisenyo upang hadlangan ang kanilang plano. Upang magkaroon ng tagumpay sa digmaan, kailangan nilang mabilis na magtagumpay at ma-neutralize ang lahat ng US combat power saan man ito nakabase. Kaagad na na-detect ng US Space Surveillance Satellites ang infrared signature ng maraming ballistic missiles na lumilipad sa kalangitan. Sa loob ng wala pang 2 segundo mula sa detection, umaalingaw-ngaw na ang alarma sa 2nd Space Warning Squadron ng US Space Force. Pagkatapos ng mabilis na verification na hindi ito error, isang priority flash alert ang ipinadala sa President of the United States, combatant commanders at US installations at ships sa buong mundo. Sabay na naglunsad ang China ng cyber operation laban sa US military network kasabay ng kanilang malawakang atake. Hindi kayang talunin ng China ang multi-redundancy global alerting system ng American military nang hindi sinisira ang mga satellites mula sa orbit. Ang pinakamalaking pangamba ay baka may nuclear missiles ang ilan sa mga ito. At walang paraan para malaman hanggang saan ang impact. Hindi naniniwala ang Department of Defense na maglulunsad ng nuclear attack ang China nang walang malaking provocation o kung hindi nasa isang life or death scenario ang CCP. Pero inilagay pa rin sa pinakamataas na alerto ang US Nuclear Forces. Na-compute ng Space Force supercomputers ang trajectory ng mga banta ng China at walang lumilitaw na papunta ito sa US homeland tulad ng mangyayari sa isang nuclear attack. Ang White House ay pumusta sa isang conventional attack. Sa mga installations at ships sa buong Pacific, nagsimula ng magtrabaho ang US missile defenses. Ang spy radars ay nag-track sa ballistic threats habang nagtatrabaho ang Aegis computers sa isang firing solution. Ang fleet air defenses ay nagpapalabas ng mga SM-3 missiles upang hadlangan ang mga incoming anti-ship ballistic missiles habang sila'y papalapit na sa terminal trajectories. Sa lupa, nagpaputok ng kanilang mga interceptors ang Patriot Air Defense Batteries. Ang Japanese Self-Defense Forces ay nagdagdag ng kanilang mga interceptors sa mga naglalakihang missiles sa kalangitan upang salubungin ang mga incoming threats. Isa-isa ang mga Chinese missiles ay nababasag sa kalangitan. Ngunit ang anti-ship missiles, inventory ng China ay napakalaki at sapat na ang mga missiles upang mag-saturate sa defenses ng bawat US vessels sa kanilang Pacific Fleet. Ang pagtama sa isang gumagalaw na target, 1,000 milya ang layo
ay masasabi nating hindi madali. Kaya upang mapabuti ang kanilang tsansa, nagsimulang gumawa ng mga erratic maneuvers ang mga US ships. Ang kanilang nuclear-powered aircraft carriers ay iniiwan sa likuran ang natitirang fleet kahit na ang pinakamalaking combat vessel sa mundo, ang US Navy's nuclear carrier fleet ay kayang magbigay ng burst of speed sa classified velocities. Ang galaw na ito ay nagpapakomplikado sa Chinese firing solutions at ang ilan sa mga anti-ship missiles ay nalilihis ng landas habang sila'y muling pumapasok sa atmosphere at nilalabanan ang SM-3s. Ang US electronic attack laban sa mga Chinese satellites ay nagpapakomplikado rin sa guidance at ang ilan sa mga missiles na nakakaligtas sa hail ng missile defenses ay bumabagsak sa karagatan ng walang pinsala. Marami ang hindi na gumagamit ng parehong satellite navigation at active radar guidance. Ang mga Chinese DF-21s na tinawag na carrier killers ay may dalang 600 kg conventional warhead. Higit sa 1,300 pounds ng high explosives ang sumabog sa deck ng USS Carl Vinson. Ang pagsabog ay napakalakas, sumisira ng daang milyong dolyares na halaga ng aircraft at kagamitan. Kahit dumaplis lang ay sapat na upang seryosong mapinsala ang likod ng isang US supercarrier at sa isang iglap, ang naval air power ng Amerika ay halos ganap na nawalan ng kakayahang lumaban sa ang fuel at maintenance facilities ay priority target, ngunit mahirap magdulot ng malaking pinsala sa mga fuel systems na nakalubog sa ilalim ng lupa. Ang mga runway ay nagkakaroon ng craters sa buong Pacific, pero karamihan sa mga pinsala ay maaaring maayos sa loob ng ilang oras ng mga bihasang crew. Ang pinakamatinding pinsala ay magpapalabas ng mga engineers para ayusin ang sira. Ang pinsala ng service members. Sa ngayon, nagdeklara ng digmaan ang China sa buong US Pacific Alliance System, ngunit wala silang magagawa. Kung gusto nilang manalo sa Pacific, kailangan nilang pigilan ang kakayahan ng US na mag-operate malapit sa Taiwan battle space at ibig sabihin nito ng paghila sa kanilang mga allies at partners sa conflict. Nagsisimula na ang paglusob ng China sa Taiwan. Isang fleet ng libong barko, karamihan ay mas maliit na civilian vessels, ang nabuo sa loob ng 3 buwan at tumatawid na sa 100 miles sa pagitan ng mainland China at Taiwan. Ang parehong missile assault na sumira sa US forces sa Pacific ay nagdulot din ng malaking pinsala sa infrastructure ng Taiwan. Ang mga military targets at airfields sa buong bansa ay inatake ng libu-libong short-range missiles. Ito ang pinakamalaking missile attack sa kasaysayan ng tao. Kahit na malaki ang pinsalang nakuha ng Taiwan, handa sila para sa ganitong atake. Ang karamihan ng kanilang air force ay ligtas na nakatago sa mga hardened aircraft shelters at mountain tunnels. Nasira ang mga airfields, pero mabilis itong naayos. Agad na lumaban ang mga Taiwanese F-16 sa long-range battles laban sa kanilang mga Chinese counterparts. Ang advantage sa himpapawid ay nasa China. Hindi lang sila mas marami, pero nag-ooperate sila mula sa airfields sa mainland China na hindi maabot ng missiles ng Taiwan. Samantala, ang sortie rates ng Taiwan ay napakababa hanggang ma-repair ang mga nasirang airfields at mailipat ang mga aircraft sa mga highway na gagamitin bilang runways. Ang problema ng China ay parehong problema ng Russia sa air war laban sa Ukraine. Ang kakulangan sa combat experience ay nagpapahirap sa kanila na maayos ang airspace sa ibabaw at paligid ng Taiwan. Normal na ang mga insidente ng friendly fire mula sa destroyers sa Taiwan Strait na nagpapabagsak sa Chinese jets. Noong Desert Storm, nagawa ng US-led coalition na ayusin ang airspace sa ibabaw ng Iraq kahit na may 4,000 operational combat air platforms at nagresulta ito sa ilang incidents lang. Pero ang US military ay agresibong nagtitrain at nagtutulungan ang iba't ibang military branches. Ang China ay kailan lang sumama sa kanilang military sa ilalim ng isang joint command at ilang taon pa lang silang nagre-run ng kanilang mga realistic training scenarios.
Ang Chinese military ay baguhan pa lamang at nagbabayad sila ng mataas na presyo para dito. Malaki ang air power na kayang dalhin ng China over Taiwan, pero limitado ito dahil sa kanilang kakayahang panatilihin ang air defense network na hindi natatamaan ang mga kakampi o nagiging vulnerable sa atake ng kalaban. Ito ay nagbibigay ng mga oportunidad para sa mga tagapagtanggol ng Taiwan. Ang Cross-Strait Invasion Fleet ay nakaharap sa isang literal na pader ng anti-ship missiles. Ang Taiwan ay armado ng mga American-made Harpoon anti-ship missiles na pwedeng i-launch mula sa F-16 o ground-based launchers. Ang Harpoon ay luma na ayon sa modernong standards at unti-unti nang pinapalitan sa US military ng bagong generation ng anti-ship weapons. Pero epektibo pa rin ito, lalo na sa malaking bilang. Ang 488-pound warhead nito ay sapat na upang seryosong makasira o magpahina ng medium-sized na barko. Ang kalangitan ay puno ng Chinese anti-missile defenses na may mga missile interceptors na lumilipad para salubungin ang mga harpoons at seaweed systems na pumupuno sa hangin ng tungsten. Ngunit hindi maiiwasan, ang malaking bilang ng mga missiles na ito ay nakakapasok sa air defenses ng China at nagdudulot ng malaking pinsala sa invading fleet kasama ang mga volley ng Changfeng 2 Hua 3 missiles na inilunsad mula sa mobile platforms. Ito ay nakakatulong upang maiwasan ang precision preparatory bombardment ng People's Liberation Army Rocket Force. Malawak ang pinsala pero ganun din ang bilang ng China. Sa huli, nakakalapag ang kanilang mga sundalo sa isa sa mahigit 100 beaches na angkop para sa invasyon. Ngunit ang mga beaches sa Taiwan ay puno ng mga booby trap. Paglapit ng landing crafts, natatagpuan nila ang karagatan na nagliliyab dahil sa mga tubo na naglalabas ng langis at sinusunog ito. Libong Chinese Marines ang nasusunog sa kanilang landing craft. At kapag nakarating na sila sa beach, naroon ang mga tabla na may matatalim na piraso ng metal na nakabaon sa buhangin. Habang gumagapang ang mga Chinese Marines sa ilalim ng bala ng kaaway, napupunit ang kanilang balat. At andyan pa ang mga landmines na libu-libo ang bilang. Sinubukan ng mga Chinese aircraft at barko na magbukas ng ligtas na daan sa mga minefields na umaabot ng halos 100 metro mula sa baybayin hanggang sa mga posisyon ng Taiwan. Pero ang US-supplied artillery shells ay kayang maglagay muli ng mga bagong minefields mula sa malayo. Bawat shell ay may dalang hanggang 9 na anti-vehicle mines o mas marami pang mas maliliit na mines at kayang gumawa ng malawak na minefields sa ilang valley lang. Iyon ay kung hindi pa binubomba ang mga Chinese Marines ng anti-personnel high explosive shells. Nakaposisyon na ang mga depensa nila sa mga beaches. Ang defending artillery ay kailangan lang magpaputok ng mabilis hanggat kaya nilang mag-reload. Sinusubukan ng mga Chinese attack helicopters na patamaan ang mga artillery na nakalagay sa likod ng beaches, pero sinasalubong sila ng mga manned portable air defense missiles. Ang mga paparating na Chinese ships ay kailangan ding i-navigate ang isang malaking minefield na inilagay ng Taiwan bago ang invasion. Hindi ligtas ang strait para sa civilian traffic mula nang ilagay ang mga minefields. At sinubukan ng China na gamitin ang mga minesweepers upang linisin ang strait. Pero ang mga barkong ito ay madaling targetin ng anti-ship harpoons. Ang mga ligtas na daanan sa floating mines ay nabubuo sa kombinasyon ng brute force at mga minesweepers na nakaligtas. Ang mga casualties ng China ay malala. Kinakailangan ang concentrated might ng People's Liberation Anti-Rocket Forces at Chinese Air Force para sirain ang depensa ng Taiwan para makaabante ang amphibious assault mula sa mga beaches. Pero kahit ganon, kalahati ng mga assaults ay nabigo. Sa mga nagtagumpay, ang mga sariwang Chinese troops ay kailangang dumaan sa mga bangkay ng kanilang mga nasawing kasama. Ang D-Day ay walang sinabi sa paghahambing. Lalong lumala ang problema ng China sa pagdating ng US air power. Ang mga American carriers ay nasa tamang distansya. Pero isang flight ng H-6s na nagtatangkang mag-follow up attack laban sa Taiwan ay nasalubong ng US F-35s mula sa Philippines. Mas mabilis na nakabawi ang US Air Force mula sa missile barrage ng People's Liberation Rocket Forces kesa sa inaasahan.
dahil sa kanilang malawakang pag-disperse bago ang digmaan at mabilis na pag-convert ng civilian airfields at host nations sa military ones. Ang plano ng China na gamitin ng H-6 upang pigilan ng US Navy ay kanselado sa ngayon. Pero ito'y mabilis na nauubos at hindi madaling mapapalitan. Ganon din ang American Air Power, pero ang US ay may halos doble ng bilang ng combat aircraft kumpara sa China. Ang mga American aircrafts ay mas moderno kaysa sa mga Chinese. At sa kabila ng pagkaantala sa paglipat ng kanilang firepower sa Pacific, nagsimula ang US at Japan ng air operations laban sa China sa ikatlong araw ng digmaan. Sa halip na makipaglaban sa himpapawid sa ibabaw ng Taiwan, naglunsad ang US ng standoff weapons laban sa mga Chinese vessels sa strait at mga blockade attempts. Pumasok sa digmaan ang bagong weapon na long-range anti-ship missile na gumagamit ng artificial intelligence para piliin ang mga target at makalapit sa kanila nang hindi napapansin. Mai-share nga ako sa inyo na 10 legit loan application na talagang mabilis tayo ma-approve. Ang kasama sa listahan ay ang mabilis cash. Matagal ko na rin tong na-try itong mabilis cash na ito. Highly recommended ko ito sa iba, lalo na sa mga nag-uumpisa pa lang. Legit talaga ang loan app na ito. Sobrang bilis din ito mag-disburse ng mga loan. Kaya talagang one day lang makukuha mo kagad. Dito sa Mabilis Cash, mabilis ko lang natapos mag-fill up ng application ko. At the same day, naku sobrang bilis talagang mag-disburse at take note, walang mababawas dito sa ilo-loan mo. Buong-buo mo siya matatanggap. Pwede ka nga pala dito mag-loan ng up to 25,000 pesos.